The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hand into this dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. For those who have followed my reflections or homilies these past 2 days, all of my reflections were about Judas Iscariot. We all know what Judas did to Jesus. We know that. And because of his betrayal, he could seem as the antagonist of the story. Antagonist, the kontrabida in the story. But for some reasons, I made him the protagonist, at least in my reflection, in my homilies. The bida. I made him the bida in my reflection. And this is to emphasize that there is something to learn, even from the mistakes of others, and more so on our own. There is something to learn in the mistakes of others, and more so on our own. So for those who were not able to follow my reflection, I'll give you a review. Review po tayo. Last Monday was the story of Mary of Bethany, who poured an expensive perfume on the feet of Jesus. You remember that story? For those who have went to church and heard the gospel, it is about Mary of Bethany, who poured in
an expensive perfume on the feet of Jesus. Nang dahil sa pagmamahal, nagawa niyang ibigay ang lahat kay Jesus. Lahat. Hindi nagkwenta at hindi nang hinayang sa kaya niyang ibigay. Pero iba ang tinignan ni Judas. Si Judas, hindi kay Jesus nakatingin, kundi sa pabango. Kaya nga, nakwenta niya kung magkano ang halaga ng pabango. Sa pabango niya, nakita ang halaga. Kaya ang tingin niya sa pabango, mahal. Si Maria ng Betanya kay Jesus nakatingin. At ang tingin niya kay Jesus, mahal. Pag-ibig. Si Judas nakatingin sa pabango at ang tingin niya sa pabango, mahal. Kasi 300 denaryo ito. Sabi ko nga, yung conversion nito sa panahon ngayon ay 40,000 to 50,000. Not pesos, but US dollars. So that's more than 2 million pesos. Sa 40,000 na computation. That's how expensive the perfume that Mary of Bethany poured onto the feet of Jesus. Imagine, binigay lang 2 million. Tayo nga, hindi magbibigay ng 2 million. I'm sure. But you can give if you will only see love. Ibibigay mong lahat. Makakaya mong lahat. Higit pa sa 2 milyon. Basta may pagtingin kang pagmamahal. But Judas did not see Jesus. What did he see? The perfume. The object. At yun ay mahal. Yesterday, we reflected on the weakness of Judas. What is the weakness of Judas? Money. Money. Thus, we saw him as a prisoner of money. Hindi siya makatakas sa pagkakakulong niya sa pera. Kaya lahat ng bagay may katumbas sa kanya. Magmula sa pabango hanggang sa pakikipagkaibigan kay Kristo. Lahat may katumbas na pera. Magkano ang halaga ni Kristo? 30 pieces of silver. Yung pabango, magkano? 300 denarius. Di ba? Lahat lagi may pera. And today, we step back. Atras tayo ng kaunti from the story of the Last Supper that we heard yesterday. No? Yung kwento ngayon, ito yung prelude. Bago nangyari yung Last Supper, atras tayo, this is what happened. And this is what we heard. We heard how Judas went to the chief priests and asked them, "What are you willing to give me if I will hand him over to you?" Anong kaya niyong ibigay kung ibibigay ko sa inyo si Jesus? And they answered, 30 pieces of silver. Sa madaling salita, nakipagnegosasyon o nakipagtawaran si Judas. Prinesyohan niya o nila kung magkano si Jesus o ang kanyang pakikipagkaibigan kay Jesus. Dito nating masasabi na nagpakilala si Judas sa halagang 30 pirasong pilak. Di ba may mga ganyan tayong expression ngayon? Nakilala sa halagang 500. Nakilala sa halagang 100. Ganyan, di ba? May ganyan tayong expression. And Judas also nagpakilala sa halagang 30 pirasong pilak. Gaano ba katatagal yun? Saglit lang ang pera sa panahon ngayon, di ba? Pansin mo yung 1,000, no? Mabariyahan lang, wala na. In all these stories of Judas,
one thing we could reflect on is the wrong choice he always made. The wrong choice he made. If we could notice, it always boils down to his weakness. Money, material. And this is the reason why all his actions are leading towards his weakness. And this is what we could learn. And this is what the story of Jesus would want to teach us. That our weaknesses affect our actions and choices. Our weaknesses affect our choices and actions. Kapag kahinaan mo ay bisyo, lahat ng gagawin at desisyon mo papunta sa iyong bisyo. Lahat ng kinikita, lahat ng oras, panahon, lakas, kahit yung isip mo lagi bisyo. Tingnan mo yung may bisyo, no? Makakita lang ng gamit, ibebenta. Bakit? Sa bisyo. Para sa bisyo. Hindi na makakilos kapag wala yung bisyo. Ganon din, kapag kahalayan ang kahinaan mo, lahat ng maririnig at makikita mo sa taong yon, puro kahalayan. Kasi yun yung kahinaan eh. And same thing with money. Kapag kahinaan mo pera, lahat, pera, puro pera. Paano ko makakakupit dyan? Paano ko kikita dyan? May mapapala ba ako dyan? Ano makukuha ko dyan? Ganyan. Yan yung laging isip. O kapag kahinaan mo chismis, di ka pa nagsisimula magtrabaho, nagbubulungan na kayo. Diba? Alam mo ba? Eto nga. Diba? Ganun eh. Anything. May kanya-kanya tayong kahinaan. And it always affects our actions and choices. So it is best to know your weakness and hold on to it so that you may control it. Hold on to your weakness, that your weakness may not hold you. Control your weakness so that your weakness may not control you. My dear brothers and sisters, like Judas, we all have our own weaknesses that always affects our decisions and choices, and even our actions. But we are also being reminded that we have Jesus. We have Jesus to draw strength from, which Judas failed to see. Ito'y nakakalungkot. Lagi ni Judas kasama si Jesus, perong lagi niyang nakikita pera. Kasi yun ang kanyang kahinaan. Sa halip na tiningnan niya si Jesus, sa halip na nakita niyang pakikipagkaibigan kay Jesus, sa halip na nakita niya yung kabutihan kay Jesus, nakita niya yung wala namang pinabayaan si Jesus. Kung nakita niya yon, hindi niya makikita yung kahinaan niya. But Judas always looked at his weakness. And that is why in everything, all his choices, all his actions are leading towards his weakness. We have Jesus to draw our strength from, which Judas failed to see. And so in everything we do, never lose sight of Jesus, so that we may always come up with good actions and decisions. Amen.